Alright, so magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli. Ito lang, congratulations dito kay Martin Romualdez. Bakit kanyo? Siya pa rin ho ang nagwagi. Maalala ko lang kasi mga nakarang araw kami nila Sir Carlos Muglasan sa GC9 pinag-uusapan namin yan. Etong gustong mangyari nito nila Sara na mag-house speaker. No, tumakbo mag-house speaker etong si Pulong, 'di ba? Ang problema, paano ka magiging house speaker? Kailangan mo, you need numbers. Ilan lang sila doon. Mismo ang itinuturing po na opposition. Ayaw rin, kalaban din sila. 'Di ba? Kalaban din sila. Kaya nga tanong nila Sir Carlson, bakit? Gusto rin ba siya ng opposition? That's a good question. 'Di ba? So, yung nangyari, umabot po ng 285. Sabi rin sa balita, eto. Formal nang sumapi ang karamihan ng mga nanalong miyembro ng Liberal Party. 6 congressmen po, o nagkakamali. 6 congressmen, right? Ang mga liberal. Sa supermajority coalition sa Kamara na nagpahayag ng suporta sa liderato ni Leyte 1st District Rep. Martin Romualdez bilang House Speaker ng 28th Congress. Hindi pa po sila nagbobotohan. Ito pong nangyari ay yung 285 na yan po ang pledges ng boto ng pagsuporta should they started voting sa plenary kung sino magiging House Speaker. So mula sa original po na 278, umakyat sa 285. Yung bilang ko nito parang nasa 258 lang yata yun. Mababa yung bilang ko nito. Kasi I was thinking na ito pong Nationalista Party, tawag dyan, baka pumanig doon kinapulong. Hindi Including Nationalista Party po, mga kapatid, ay sumama rin sa kanila. Yan yung mga partido. So, etong National Unity Party, ito po yung partido ni Pulong. Yan ang partido ni Congressman Pulong Duterte. Tapos, yung mga kasama niya, sumapi. Ito namang Nationalista Party, sumapi din sa kanila. Etong Liberal Party, sumapi din. Tapos itong, siyempre, Partido Federal ng Pilipinas, given na yan. Then yung NPC ni Soto, Nationalist People's Coalition, plus the Party List Coalition Foundation, sumama rin po yan. Diba? So super duper support. Parang first time nangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang House Speaker, nasa mahigit 80% ang nakuha niya na suporta. So, Pulong, di ba? Yung sinasabi nila na nangyari resulta nitong 2025 midterm election, hindi po ito pabor sa mga Duterte. Nagpakita lang po talaga ng ingay lang nila. Pag-iingay lang talaga at ang kanilang laki ng kayamanan na nagagamit nila bilang mga resources nila dyan sa mga iba't ibang mga events. Yun lang. Di ba? Pero mga panalo, wala. Hindi po nila na solid ang Mindanao. Hindi nga nila maipagmalaki ang Mindanao. Okay? So, congratulations kay Speaker Martin Romualdez. Well, at least makakaasa ang Pangulo ng kasiguraduhan, no? Na yung mga economic agenda na administrasyon niya hindi ho mapapabayaan dyan sa House of Representatives. Problema na lamang po ng Pangulo ang Senado. Kasi yun naman po ang pilit na dinodominate naman ng mga Duterte. Diba? Meron silang sariling pinapatakbo rin na mag-Senate President, Marcoleta, na isang bagito. Para gusto nilang kung ano yung meron dito ganito sa Congress, kailangan baliktad ang Kongreso. Ganon. Baliktad ang Senado.
Well, let's see. Tignan natin kung ano magiging action naman ng mga senador natin doon. Okay? Kasi ito lang dito nga ako nagtaka rin nang mabalitaan ko sumanib yung mga liberal na pwede namang mag-join ng mga to sa opposition. Unang-una, meron pong video si Leila de Lima, liberal yun nagpapasalamat kay PBBM. Have you seen that video na nagsasabi siya na si Bongbong Marcos is a blessing? Bakit? Kasi yung mga malalaking tao, yung mga mabibigat na hindi po nagampanan ni na Pinoy, 'di ba? Na ma-persecute sa panahon ni PBBM, napapanagot, nakakulong si Digong, naaresto ng walang kahirap-hirap, mas mahirap pang inabot ng pag-aresto kay Kibuloy, 'di ba? Kibuloy nakakulong. O sa kabila ng haba ng pabor ng hustisya sa kanya noong panahon ni Digong. O, tapos etong si Sara pinapanagot ngayon sa impeachment. 'Di ba? Kaya sabi ni Leila de Lima, si BBM is a blessing sa bansang Pilipinas. So, yung tingnan mo yung mga liberal, hindi na sila ngayon na no more may meron silang no more, 'di ba? Wala na, umanib na po sila ngayon dito. Oh. Kasi totoo yung sinasabi, iba ang anak, iba ang tatay, 'di ba? Kaya lang sa mga Duterte baliktad. Pilit na pinapanindigan ni Sara, mas higit siya sa tatay niya. Wow.